Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Simula ng ipanganak, nakakakita na si Hyun-hyuk ng mga pulang sinulid sa bawat tao. Habang ang kapitbahay na si Sun-a ay may isang sinulid lang, ang tiyuhin niyang si Ji-wook ay may napakarami. Ang babae sa kabilang kalsada ay may mga 10 sinulid sa ulo. Kahit kapag nanonood ng TV, nakakakita si Hyun-hyuk ng mga pulang sinulid sa ulo ng mga artista. Iyon ang mga sinulid na nagdurugtong sa mga taong nagkaroon ng relasyon sa isa't isa. Simula noong bata pa siya, nakikita na ni Hyun-hyuk ang mga sinulid na iyon, pero hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga ito. Inosente niyang iginuhit ang 2 sinulid na nagdurugtong sa kanyang ama, sa kanyang ina at tiyahin. Nakita iyon ng kanyang ina at nahulaan ang lahat. Pagkatapos noon, bigla siyang nabaliw. Sinaksak ng kanyang ina ang kanyang ama. Nasaksihan ni Hyun-hyuk ang buong pangyayari. Unti-unti niyang naintindihan ang ibig sabihin ng mga pulang sinulid at nakaya nitong pumatay ng tao. Mula noon, pinili ni Hyun-hyuk na manahimik at lumayo, iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Tinakpan ng dyaryo ang mga bintana. Nagtago si Hyun-hyuk sa loob ng bahay sa loob ng maraming taon. Ilang beses pa niyang sinubukang tapusin ang kanyang buhay, pero nabigo siya. Para bang may kung anong puwersa na patuloy na nagpapanatiling buhay kay Hyun-hyuk. 20 taong gulang na si Hyun-hyuk ngayong taon, pero lubos pa rin siyang nag-iisa. Nagdesisyon si Hyun-hyuk na alamin kung sino ang gumawa ng mga sinulid na iyon, sino pa ang nakakakita ng mga ito bukod sa kanya, at kung ano ang tunay na layunin ng mga iyon. Mas importante, gustong malaman ni Hyun-hyuk kung paano matatanggal ang sumpa. Sa oras na ito, dumaan sa bahay niya ang kapitbahay na babae at pinindot ang doorbell. Lumabas na kakalipat lang pala nito sa kabilang kalsada at gustong makilala ang mga kapitbahay niya. Kahit mabait ang kapitbahay na babae, hindi naglakas loob si Hyun-hyuk na buksan ang pinto para bumati. Pagkatapos magsalita ng ilang sandali at makitang walang sumasagot, iniwan niya ang prutas at umalis. Saka lang palihim na inabot ni Hyun-hyuk ang bag ng prutas. Habang kumakain, pinigilan niya ang kanyang luha. Sa kabilang banda, si Ji-wook ang kapitan ng Criminal Investigation Team ng Police Department. Na-late siya sa trabaho ngayong umaga at nang iparada ni Ji-wook ang kanyang kotse, nagasgas niya ang kotse ng kanyang tauhan na si Dong-sik. Kalmado siyang humingi ng tawad sa kanyang tauhan nang hindi na nagpapaliwanag pa. Nahulaan ni Dong-sik na nagasgas na naman ni Ji-wook ang kotse niya. Lumabas na late siya sa trabaho ngayon dahil abala siya sa pag-aalaga sa kanyang maliit na pamangkin. Tinanong siya ng isang kasamahan kung kay Ji-wook lang ba pwedeng umasa ang bata. Kung mag-aasawa siya, paano mabubuhay ang kanyang pamangkin? Pero ang kasal ay isang bagay na hindi pa kailanman naisip ni Ji-wook noon. Mukhang gusto lang niya ng malayang relasyon na walang tali. Ngayon, inanunsyo ng malapit na kasamahan ni Ji-wook na ikakasal na siya. Nang marinig iyon, bigla niyang ayaw nang ituloy iyon. Medyo nadismaya ang babae dahil akala niya baliw sa sex si Ji-wook. Hindi niya inaasahan na mayroon din pala itong malinaw na prinsipyo at hangganan. Sa school, binubuli si Sun-a ng mga babae dahil hindi siya nagbabayad ng pera sa kanila. Kahit alam nilang pulis ang tiyuhin ni Sun-a, wala silang kinatatakutan. Hinawakan nila ang ulo ni Sun-a at pinagpapasapasahan siya. Nang makita ni Hye-young na nakangisi lang si Sun-a nang may panghahamak, nagbanta siya na kung isusumbong ni Sun-a sa tiyuhin niya, hindi nila siya palulusutin. At pagkatapos, wala nang buhay na mabubuhay si Sun-a. Sa kabilang banda, iniimbestigahan ng tiyuhin ni Sun-a ang isang seryosong murder case. Ang biktima ay isang 29 na taong gulang na babae na mag-isang nakatira. Dati siyang manager ng isang malapit na coffee shop. Napakagulo at kalat ang bahay ng biktima. Pero ang kakaiba, maayos ang pagkakaayos ng mga gamit at malinis ang bangkay na parabang pinaliguan siya. Nang makita iyon, inutusan ni Ji-wook si Dong-sik na imbestigahan ng mabuti ang mga relasyon ng biktima. Sinabi ng isang residente sa unang palapag na kagabi, may nakita siyang kahina-hinalang lalaki. Nakasuot ito ng helmet at umakyat sa apartment ng biktima na parang delivery man. Ang pinaka nakakalito ay ang motibo sa krimen. Dahil nandoon pa rin ang pera, walang senyales ng rape, at walang kinikimkim na sama ng loob ang biktima laban sa kahit sino. Madalas siyang mag-order ng pagkain, pero noong gabing iyon, wala siyang in-order. Sinasabing may boyfriend ang biktima, pero halos 1 taon na silang hiwalay. Samantala, nang madilim na, palihim na lumabas si Hyun-hyuk para kunin ang mga bagay sa pinto. Nakakagulat, may nakita siyang isa pang bag ng prutas. Lumabas na dinala pala iyon ng mabait na kapitbahay para kay Hyun-hyuk. Sa sandaling iyon, ibinabalita sa TV ang isang pagpatay na kakaganap lang malapit sa apartment building na ito. Ito na ang pangatlong pagpatay sa loob lang ng ilang linggo. Ang mga biktima ay puro mga babaeng mag-isang nakatira sa lugar na ito. Habang nanonood ng TV, nakita ni Hyun-hyuk ang isang kahina-hinalang lalaki na nakasuot ng helmet. Lumitaw siya sa pinangyarihan pero may isang pulang sinulid lang sa ulo niya. Sobrang kahina-hinala para sa kanya ang lalaking ito. Marahil nakikinig siya sa sitwasyon ng kaso. Hindi nagtagal, may lalaking nakaitim at nakasuot ng helmet na lumitaw. Huminto siya sa kanyang kotse at pumasok sa building sa kabilang kalsada. Dumiretso ang lalaking naka-helmet sa apartment ng mabait na kapitbahay.
Aksidenteng nakita ni Hyun Hyup ang buong pangyayari at agad siyang tumawag sa pulis. Sinabi niya na ang lalaking naka-helmet ay nasa bahay sa kabilang kalsada. Pero sa oras na ito, nakita ni Hyun Hyup ang dalawang taong nagyayakapan at naghahalikan ng sobrang lambing. Pagkatapos noon, nagsimula silang mag-sex at may pulang sinulid na lumitaw na nagdurugtong sa kanila. Pinagmumultuhan siya ng pulang sinulid hanggang sa halos mabaliw siya. Kinabukasan, absent si Sun A sa school nang walang paalam kaya nagalit si Hye Yang. Sinira niya ang lock ng locker ni Sun A at hinalughog iyon. Nakakita sila ng bagong damit at isang love letter. Sa bahay, curious din si Ji-wook nang makita niyang ayaw pumasok sa school ng kanyang pamangkin, pero humingi lang si Sun A ng pera sa kanya at wala nang ibang sinabi. Agad na kinuha ni Ji-wook ang lahat ng pera sa wallet niya at ibinigay ito sa kanyang pamangkin. Saka lang niya nakita na puno ng pasa ang muka at mga kamay ni Sun A na parang binugbog siya. Wala siyang ipinaliwanag at basta na lang niyang isinara ng malakas ang pinto. Sa totoo lang, sumasakit ang ulo ni Ji-wook sa kanyang pasaway na pamangkin at hindi niya alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, inireport ni Dong-sik na may anonymous call mula kagabi. Binanggit ng tumawag ang isang kahina-hinalang tao na nakasuot ng helmet sa pinangyarihan. Sa oras na ito, nagtaka ang mga kasamahan kung bakit alam ng informant na delivery man ang suspect gayong hindi pa inilalabas ang impormasyon. Ang lokasyon ng tawag ay mula sa Wansong Apartment Building B sa lugar na iyon. Iyon ang lugar kung saan nakatira si Ji-wook, pero iyon ang building sa tapat. Nagkataon, napansin din niya na ang apartment ay may mga bintanang tinakpan ng dyaryo. Kaya agad na pumunta roon si Ji-wook para magtanong at mag-imbestiga pa. Sumilip si Hyun Hyup sa peephole at nagulat. Ito ang unang beses na nakakita siya ng taong may napakaraming pulang sinulid sa ulo. Patuloy na kumatok si Ji-wook sa pinto pero walang nagbubukas o sumasagot. Sa oras na iyon, may kapitbahay na bumaba at sinabi sa kanya na hindi kailanman lumalabas ang babae. May kailangan pang maglabas ng basura para kay Hyun Hyup. Hindi sumuko si Ji-wook at patuloy siyang matiyagang kinumbinsi. Sa huli, binuksan ni Hyun Hyup ang pinto at inamin na siya ang nag-report sa pulis. Pero pagkatapos, sinabi niya na mali ang nakita niya. Pumasok ang lalaking naka-helmet sa apartment 204 na apartment ng babaeng kakalipat lang. At ang apartment na iyon ay katabi mismo ng bahay ni Ji-wook. Mukhang magkasintahan sila o malapit sa isa't isa. Pagkasabi ni Hyun Hyup niyon, isinara niya ng malakas ang pinto para hindi na siya makapagtanong pa. Wala nang nagawa si Ji-wook kundi umalis. Pero nagtataka pa rin siya kung paano nito nalaman na doon siya nakatira. Noong gabing iyon, pumasok sa building ni Hyun Hyup ang misteryosong lalaking naka-helmet. Nang sumilip siya sa peephole, nakita niya itong yumuyuko palapit para tingnan ang bahay niya. Kasabay nito, naiinip si Sun A at mag-isang gumagala sa kalsada. Nag-aalala siya kung paano niya haharapin ang mga babaeng bully kinabukasan. Sa sandaling iyon, nakita ni Sun A ang isang babaeng nagwi-withdraw ng pera sa malapit na ATM. Bigla siyang nagkaroon ng delikadong ideya at palihim na sinundan ni Sun A ang babae papasok sa isang maliit at liblib na eskinita. Pero nang aagawin na sana ni Sun A ang bag ng babae, may 3 lalaking dumaan. Nawala ang pagkakataon kaya napilitan si Sun A na sumuko. Pagkatapos, nakasalubong niya ang 3 partygoer na magkakadikit habang nagyoyosi ng e-cigarette. Sa police station, sinabi ni Dong-sik kay Ji-wook na ang ex-boyfriend ng biktima ay si Jong-min. Isa siyang high school teacher at nakatira sa apartment 303, Building B, Wansong Apartment Complex. Ilang beses nang pumunta sa gym ang naunang biktima kasama si Jong-min. Nang tingnan ni Ji-wook ang litrato niya, naalala niyang ito ang kapitbahay sa taas ni Hyun Hyup. Hindi pwedeng baliwalain ang mga ganitong pagkakataon. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng phone call. Sinabi ni Ji-wook kay Dong-sik na pumunta muna sa apartment ni Jong-min at may dadaanan lang siya bago sumunod. Maya-maya, nasa hospital si Ji-wook dahil inireport nila na nawawala ang kanyang ama. Nagmamadaling pumunta si Ji-wook sa rooftop at nakita ang kanyang ama na nakatayo sa railing. Mukhang gusto nitong tumalon habang nakatayo lang doon si Ji-wook, may luha sa kanyang mga mata. Hindi nakialam si Ji-wook at hinayaan niyang hilahin ng nurse ang kanyang ama pabalik sa ligtas na lugar. Samantala, pumunta si Dong-sik sa apartment 303 at maraming beses na pinindot ang doorbell. Nang walang sumagot, siya na mismo ang nagbukas ng pinto at maingat na pumasok sa loob. Natuklasan ni Dong-sik ang isang kwartong may kisame at mga dingding na pininturahan ng pula na parang dugo. Tatawagan na sana niya si Ji-wook pero bago pa siya makapagsalita, inatake siya. Paulit-ulit na hinampas ni Jong-min si Dong-sik gamit ang patpat kaya hindi na siya makagalaw agad. Kahit matindi siyang lumaban, natumba pa rin siya sa huli. Nag-alala si Ji-wook dahil naputol ang tawag kaya agad siyang humarurot ng todo. Nagsuot ng helmet si Jong-min at itinali si Dong-sik sa isang upuan. Pagkatapos, pumunta siya sa kabilang building. Sumilip si Hyun Hyup sa bintana at nakita ang pamilyar na lalaking naka-helmet. Tatawag na sana siya sa pulis nang matuklasan niyang lowbat na ang phone niya. Napagtanto ni Hyun Hyup na hindi ito ang lalaki noong nakaraang araw dahil may isa lang siyang pulang sinulid na nakakonekta sa babae sa room 204 sa kabilang building. Wala na siyang oras para i-charge ang phone niya. Kaya nagdesisyon si Hyun Hyup na kumuha ng kutsilyo para iligtas ang babae. Ang problema, matagal na siyang nakahiwalay sa mga tao
At ngayon, ang paglabas ng bahay ay isang napakalaking hamon para kay Hyunhoop. Hawak niya ang kutsilyo at naglakad na parang zombie, nanginginig kaya natakot ang mga kapitbahay. Pasuray-suray si Hyunhoop, nahulog ang salamin niya at bumagsak sa lupa. Kasabay nito, masayang binuksan ng babae sa apartment 204 ang pinto para salubungin ang lalaking naka-helmet. Pero pagkatapos, napansin niyang may kakaiba. Hindi ito ang taong hinihintay niya, kundi si Jungmin. Tinanong ng babae kung bakit siya nandoon. Nginitian lang ni Jungmin ang pulang sinulid sa ulo niya. Sinabi niya na ito ang daan patungo sa kaligtasan para sa lahat at pagkatapos ay sinakal ang babae. Sa sandaling iyon, dumating si Hyunhoop sa tamang oras na may hawak na kutsilyo, pero hindi natakot si Jungmin. Lumapit pa nga siya sa kanya. Habang nanginginig si Hyunhoop at hindi naglalakas loob na gumawa ng kahit ano, lumapit siya para agawin ang kutsilyo at malamig na sinaksak siya sa tiyan. Sa oras na ito, nakarating na si Jiwook sa harap ng building sa kabilang side at pinulot niya ang sunglasses ni Hyunhoop. Sa kabilang banda, matapos asikasuhin si Hyunhoop, bumaling si Jungmin para patayin ang babae pero nagising ito at nakipag-agawan kay Jungmin, dahilan para mahulog ang salamin niya. Nagmamadaling hinanap ni Jungmin ang salamin para makita ang pulang sinulid at patuloy niyang binugbog ang babae. Samantala, umakyat si Jiwook at nakita niyang bukas na bukas ang pinto ni Hyunhoop. Curiously siyang pumasok at nakita ang research notes niya tungkol sa pulang sinulid. Nang tumingin si Jiwook sa labas ng bintana, nakita niyang sinasaktan ni Jungmin ang babae sa apartment sa tapat. Mabilis na tinanggal ni Jiwook ang mga dyaryo para mabuksan ang bintana. Sa kabilang side, galit na sinasakal ni Jungmin ang babae. Sa oras na ito, nagkamalay na si Hyunhoop. Tiniis niya ang sakit at pinulot ang kutsilyo. Gumapang ng paunti-unti si Hyunhoop papunta kay Jungmin at sinaksak siya sa binti. Napasigaw si Jungmin sa sakit at hinugot ang kutsilyo para patayin si Hyunhoop. Buti na lang, sa sandaling iyon, dumating si Jiwook sa tamang oras para barilin at patayin siya. Habang namamatay siya, ngumiti si Jungmin at sinabing nawawala na ang mga sinulid. Dinala sa emergency room ang isa pang babae. Mukhang hindi naman masyadong malala ang pinsala ni Hyunhoop dahil ilang beses na niyang tinapos ang buhay niya noon. Ibinalik ni Jiwook ang sunglasses kay Hyunhoop. Ang nagpaalala sa kanya sa huling sinabi ng murderer ay ang nawawalang sinulid. Baka nakikita rin niya ang S-line tulad ni Hyunhoop. Dahil kaya iyon sa salamin? Tinanong niya si Jiwook kung sino ang namatay, pero sinabi nito na kapag pumunta si Hyunhoop sa police station para magbigay ng statement, magiging malinaw ang lahat. Sa oras na ito, kararating lang ni Sun-a sa bahay. Nagtinginan ang dalawang babae ng alanganin na para bang magkakilala sila. Pagka-uwi nila, pumasok si Jiwook sa kwarto niya para magtanong tungkol sa school. Pero ayaw mag-open up sa kanya ni Sun-a. Sinabi niya na wala rin namang saysay kung sasabihin niya ito sa kanya. Mawawala na naman si Jiwook. Hindi naman siya kailanman nagmalasakit sa kanya kaya bakit siya umaarte na parang pinagsasabihan siya. Nang paalis na si Jiwook, sinabi ni Sun-a na dati niyang kaklase sa middle school si Hyunhoop. Noong bata pa siya, pinatay ng ina ni Hyunhoop ang kanyang ama at tumakas. Samantala, unang beses na napagtanto ni Hyunhoop na ang pulang S-line na nakikita niya ay pwede ring magligtas ng tao. Marahil ito ang magiging turning point sa buhay ni Hyunhoop. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng text message mula sa anonymous number. Sinabi ng sender na nakikita rin niya ang mundong nakikita ni Hyunhoop at sinabi sa kanya na pumunta sa Bangjo High School. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagdesisyon si Hyunhoop na mamuhay ng mas positibo. Tinanggal niya ang lahat ng karton sa mga bintana para makapasok ang sikat ng araw. Pagkatapos, nilinis ni Hyunhoop ang bahay para maging mas maliwanag. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Sun-a sa school at nakita niyang nagsusulat si Hye-young sa board para pagtawanan siya. Hindi lang iyon, hawak din niya ang love letter na ipinadala sa kanya ng isang lalaki. Binasa iyon ni Hye-young ng malakas para pagtawanan siya ng buong klase. Nabaliw sa galit si Sun-a at sumugod para bawiin ang sulat. Bilang resulta, hindi niya nakuha ang sulat at binugbog pa siya ni Hye-young. Buti na lang, sa oras na ito, lumitaw ang homeroom teacher na si Kyujin at kinaladkad palabas si Hye-young. Pinunit niya ang sulat sa harap ng buong klase. Pagkatapos noon, tinawag ni Kyujin si Sun-a para magkita ng pribado. Pinayuhan niya na hindi masosolusyonan ng karahasan ang problema, pero ayaw makinig ni Sun-a at iginiit niyang uuwi na siya. Nang paalis na siya, bigla siyang nakakita ng isang pares ng salamin sa closet niya. Samantala, nalilito pa rin si Jiwook tungkol sa kasong may kaugnayan kay Jungmin. Hindi niya maintindihan kung bakit ito pumatay ng tao. Sinabi ni Dong-sik na malamang baliw si Jungmin. Nagselos siya sa ex-girlfriend niya. Pero matagal nang hiwalay ang dalawa, kaya bakit ngayon lang pumatay si Jungmin? Napansin ni Jiwook ang detalye na sinabi ng biktima na lagi itong nagsasalita tungkol sa kaligtasan, pero walang sinusundang relihiyon si Jungmin. Kaya ano ang kaligtasan? Bumalik si Jiwook sa apartment niya para mag-imbestiga pa. May pulang dingding ang kwarto at makapal ang pagkakapintura. Natuklasan niya na sa ilalim nito ay hindi pintura kundi magkakrus na pulang sinulid. Paakyat ang mga ito na parang sapot ng gagamba na tumatakip sa buong kisame. Pagka-uwi ni Sun-a, isinuot niya ang salamin at nakita ang isang pulang sinulid na lumulutang sa ibabaw ng ulo niya.
Pero hindi pa rin niya naiintindihan ang ibig sabihin ng sinulid na ito. Sa oras na ito, umuwi si Ji-wook na puno ng pulang sinulid ang buhok. Nagulat si Sun-a at napasigaw, pagkatapos ay mabilis siyang nagpalit ng damit at tumakbo palabas. Gusto niyang makita kung ano ang itsura ng ibang tao. Aksidenteng nahuli ni Hyun-hope si Sun-a na nakatingala sa langit at nagsimula siyang maghinala. Nang makita ni Sun-a ang mga pulang sinulid na nagdurugtong sa mga magkarelasyon, mabilis niyang naintindihan ang lahat. Dahil sa espesyal na salamin na iyon, nakikita niya ang mga lihim na relasyon na ang taong sangkot lang ang nakakaalam. Kung sino ang niloloko ang sino o kung sino ang may dalawang karelasyon, lahat ay malinaw na nakikita. Naging matingkad na pula ang buong langit ng lungsod. Kinabukasan ng umaga, inalok ni Ji-wook na ihatid si Sun-a sa school, pero nadiri siya nang makita ang mga pulang sinulid na buhol-buhol sa ulo nito. Ngayon, sobrang confident ni Sun-a nang pumasok siya sa school dahil alam niya ang mga sikreto ng lahat ng tao sa paligid niya. Kung sino ang virgin o kung sino ang kung saan-saan nakikipag-sex, alam ni Sun-a ang lahat. Walang kahit anong sinulid ang homeroom teacher na si Kyujin. Lumabas na single pa rin siya. Sa oras na ito, nakita ni Sun-a si Hye-young na may dalawang sinulid sa ulo at ang isa roon ay nakakonekta sa teacher's room. Na-curious siya at pumasok para tingnan. Pero lumabas na ang kabilang dulo ay nakakonekta sa literature teacher. Nakakagulat. Pagpasok niya sa classroom, ipinakilala ni Miss Kyujin ang bagong kaklase sa klase. Iyon ay si Hyun-hyup. Hindi siya sanay makipag-interact sa ibang tao kaya wala siyang masabi kahit isang salita para ipakilala ang sarili niya. Tahimik lang na umupo si Hyun-hyup sa bakanting upuan sa likod ng classroom. Sa police station, iniimbestigahan pa rin ni Ji-wook ang kaso ni Jong-min. Nang tingnan niya ang litrato, nakasuot ito ng salamin pero walang salaming nahanap sa evidence. Agad siyang pumunta sa high school kung saan dating nagtuturo si Jong-min para alamin ito. Yun din ang school kung saan nag-aaral sina Sun-a at Hyun-hyup. Akala ni Miss Kyujin, pumunta si Ji-wook para magtanong tungkol sa sitwasyon ni Sun-a pero sinabi niyang pumunta siya para mag-imbestiga ng murder case. Saka lang nalaman ni Kyujin na ang dati niyang kasamahan na si Jong-min ay isang serial killer. Nang tinanong ni Ji-wook tungkol sa salamin, sinabi niyang hindi niya pa ito nakitang nagsuot ng salamin. Kasabay nito, binubuli ni Hye-young si Sun-a sa rooftop. Pero ngayon, hindi siya sumuko at naglakas loob siyang harapin si Hye-young. Sinabi ni Sun-a na wala siyang pera para kay Hye-young kaya hindi siya dapat hawakan nito. Bilang resulta, sinipa siya ni Hye-young at bumagsak siya sa lupa. Sa oras na ito, biglang lumitaw si Hyun-hyup at pinigilan si Hye-young. Nagalit ito at sinunggaban ang leeg ni Hyun-hyup. Hindi niya inaasahan nakakalad ka rin ni Hyun-hyup si Hye-young papunta sa railing at pagbabantaan siyang mahuhulog silang dalawa. Natakot si Hye-young at nangakong hindi na niya gagalawin sina Hyun-hyup at Sun-a. Nang marinig iyon, binitawan ni Hyun-hyup si Hye-young. Hindi inaasahan, hindi siya pinasalamatan ni Sun-a, kundi sinisi pa siya sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Sinabi niya kay Hyun-hyup na huwag na ulit makialam sa problema niya. Kahit sinabi niya iyon, hindi naman talaga galit si Sun-a sa kanya. Noong gabing iyon, pumunta si Ji-wook sa paboritong bar ni Jong-min para mag-imbestiga. Sinabi ng bartender na karaniwan siyang pumupunta roon mag-isa para tahimik na uminom at pagkatapos ay umalis. Pero kamakailan, madalas makipag-usap si Jong-min sa sarili niya na para bang nagbibilang ng mga numero. Isang beses, nakipag-away pa siya sa isa pang customer. Itinuro ni Jong-min ang ulo ng ibang customer at nagbilang. Pagkatapos, tumawa siya. Bilang resulta, nagalit ang lalaki at sinuntok si Jong-min. Sinabi rin ng bartender na nakasuot siya ng salamin, hindi tulad ng nasa litrato. Aalis na sana si Ji-wook nang mapansin siya ng isang babaeng umiinom mag-isa. Kaya agad niyang hinila si Ji-wook papunta sa malapit na hotel. Kahit ayaw niya, sumunod na rin siya sa babae. Kaya itinuloy niya na. Sa kabilang side, palihim na sinundan ni Sun-a si Hye-young. Natuklasan niya na nakikipag-date si Hye-young sa literature teacher niya. Agad kumuha si Sun-a ng ilang litrato bilang evidence bago sila pumasok sa hotel. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Hye-young ng text message na may litrato na kakakuha lang ni Sun-a. Pero nagpanggap pa rin siya na parang walang nangyari at ipinagpatuloy ang saya kasama ang teacher. Nag-text din si Hye-young kay Sun-a na minor pa siya. Kahit maparusahan ang literature teacher, magiging ayos lang si Hye-young. Pero ginising ng pangungusap na ito si Sun-a. Ang dapat palang takutin ay ang teacher, hindi siya. Kinabukasan, ilang teacher ang nakaupo at nag-uusap tungkol sa mga teacher na may relasyon sa mga estudyante. Nagulat at nag-alala ang literature teacher pero sa oras na ito, nakatanggap siya ng anonymous text message. Iyon ay litrato ng literature teacher na hinahaplos ang pisngi ni Hye-young kasama ang mensaheng pinapahanda siya ng 20 milyon na cash. Lumabas na balak ni Sun-a na gamitin ang perang iyon bilang deposit para makabili ng sarili niyang bahay. Gusto niyang umalis at mamuhay mag-isa dahil wala namang pakialam sa kanya ang tiyuhin niya. Hindi man lang alam ni Hyun-hyup kung buhay pa ba o patay na ang kanyang ina. Lagi niyang nararamdaman na sobrang mag-isa siya sa buhay na ito. Gusto lang niyang magkaroon ng tunay na pamilya tulad ng kahit anong normal na pamilya. Kinabukasan, nagpanggap ang literature teacher na pinapagalitan si Hye-young tungkol sa pag-aaral niya at pinaiwan siya para mag-usap. Sa totoo lang, gusto niyang itanong kung may nagbanta ba o may nakaalam ng kahit anong sikreto tungkol sa kanilang dalawa. Agad sinabi ni Hye-young na si Sun-a ang gumawa noon.
Hindi rin niya alam kung bakit alam iyon ni Sun A. Nagalit ang literature teacher at pinagalitan si Hyeyang pero sumagot siya pabalik. Pero napansin din ni Hyeyang na kakaiba ang kinikilos ni Sun A nitong mga nakaraan. Naging mas confident siya at hindi kasing saya ng dati tuwing pumapasok siya sa klase. Lumabas na hindi lang pala kinikilan ni Sun A ang literature teacher, kundi tinakot din niya ang ibang mga teacher. Kahit sino na may bawal na relasyon ay naging target niya. Hindi lang iyon, dahil sa S-line, nakuha rin ni Sun A ang boyfriend ng isang babaeng estudyante. Ang taong ito ay kasama sa grupong nang bully sa kanya. Kahit si Hyunhyup, napansin na sobrang nagbago si Sun A. Habang naguhugas ng kamay sa tabi niya, nakita ni Hyunhyup ang isang pares ng salamin na mukhang pamilyar na pamilyar. Diretso niyang tinanong si Sun A kung may nakita ba siya sa pamamagitan ng salaming iyon. Siyempre, hindi umamin si Sun A pero nang marinig niya ang tungkol sa pulang sinulid, nagulat siya. Tinanong niya kung ilang pulang sinulid ang nasa ulo niya at agad sumagot si Hyunhyup na isa. Pagkatapos, detalyado niyang sinabi kung ilang sinulid ang meron ang lahat sa school, kung sino ang nakasex ng taong ito at kung anong klase ng sabay-sabay na relasyon ang meron sila. Alam na alam ni Hyunhyup. Saka lang naniwala si Sun A na nakikita rin niya ang nakikita nito. Sinabi ni Sun A na may nag-iwan ng salamin sa locker niya noong nakaraang araw. May nahulaan si Hyunhyup at nagsimula siyang mag-alala. Binalaan niya na pwedeng magdala ng panganib sa buhay ang salamin. Pero hindi naniwala si Sun A at ipinaglaban pa rin niyang maibalik ang salamin. Noong gabing iyon, pumunta si Sun A sa isang coffee shop kasama ang bago niyang boyfriend na si Ji-won. Nang nasa kasagsagan siya ng saya, nakatanggap siya ng text message mula sa literature teacher niya. Sinabi nito na nakapaghanda na siya ng 20 milyon at makikipagkita sa kanya sa rooftop ng school ng alas 12. Pag-alis sa coffee shop, niyaya ni Sun A si Ji-won na magpa-picture silang dalawa. Wala silang kamalay-malay na palihim na pinagmamasdan ni Hyeyang ang bawat kilos nila. Lumabas na noong nag-uusap sina Sun A at Hyunhyup tungkol sa salamin sa bathroom, narinig pala niya sila. Nang makita niyang abala si Sun A sa pagkuha ng litrato at hindi binabantayan ang bag niya, tahimik itong dinampot ni Hyeyang at kinuha ang salamin sa loob. Pagka-uwi ni Sun A, natuklasan niyang nawala ang salamin. Mabilis siyang bumalik para hanapin iyon, pero wala siyang napala. Samantala, isinuot ni Hyeyang ang salamin at nakita ang misteryosong mga pulang sinulid. Bago pa siya matuwa, tinambangan siya ng kung sino at nawalan siya ng malay sa mismong lugar. Tinawagan ni Sun A si Hyunhyup para pagalitan siya sa pagkuha ng salamin, pero walang kaalam-alam si Hyunhyup sa nangyayari. Halos alas 12 na, kaya sinabi ni Sun A na mauuna siyang pumunta sa school at ibinaba ang tawag. Nang pumunta siya sa rooftop, matagal na siyang hinihintay ng literature teacher. Hindi ito nagbayad at nakiusap kay Sun A, napakawalan na siya dahil masyadong mababa ang sahod ng teacher. Malamig niya itong tinanggihan dahil nagbulag-bulagan ang literature teacher nang makita niyang binubuli siya ng grupo ng mga tao. Habang nagtatalo sila, nakatanggap siya ng text message mula sa asawa niya na nagtatanong tungkol sa kasalanan niya. Lumabas na may nagpadala pala ng litrato ng literature teacher at ni Hyeyang sa asawa. Hindi na kailangan marinig ang paliwanag, naniwala siyang si Sun A ang may gawa. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumunta si Hyunhyup sa schoolyard para pigilan siya, pero huli na ang lahat. Naabutan na lang niyang makita si Sun A na nahulog mula sa rooftop, pero mukhang hindi pa siya patay dahil hindi nawawala ang pulang sinulid sa ulo niya. Agad tumawag si Hyunhyup ng ambulance para dalhin si Sun A sa emergency room. Dahil kritikal ang kondisyon niya, dinala siya sa operating room. Pagkarinig ni Ji-wook sa balita, nagmadali siyang pumunta sa hospital. Sobrang nag-alala siya kay Sun A, kaya umiyak siya. Pagkatapos tinanong ni Ji-wook si Hyunhyup kung bakit siya pumunta sa school sa oras na yon. Sinabi niya na hinanap niya si Sun A dahil tinawagan siya nito at sinabing pupunta siya sa school. Hindi alam ni Hyunhyup kung bakit dahil sigurado siyang hindi tatapusin ni Sun A ang sarili niyang buhay. Kinabukasan, hindi pumasok sa school ang literature teacher at walang sumasagot sa phone niya. Biglang nabaliw sa galit ang principal at pinagalitan ang lahat ng teacher. Sinisi ng principal ang mga teacher dahil hindi raw sila marunong magturo ng mga estudyante kaya kumikilos ang mga ito nang hindi nag-iisip. Nang marinig iyon, sumagot pabalik ang physics teacher kaya nagmadaling lumapit ang ibang mga teacher para pigilan siya. Pumasok si Hyunhyup sa klase at nakita niyang nagtatawanan at nagbibiro pa rin ang mga estudyante tulad ng dati. Sina Hyeyang at Sun A lang ang absent. Sa teacher's room, kumalat ang chismis na ikakasal na si Jongwoo. Tinukso siya ng isa pang teacher kung kailan niya ipapadala ang invitation pero sinabi niyang wala siyang balak magpakasal. Pagkatapos noon, inimpake ni Jongwoo ang maleta niya at pumunta sa bahay ng kapatid niyang babae para makituloy. Sa kung anong dahilan, maraming taon nang hindi nagkikita ang dalawa kaya hindi kilala ng pamangkin niya kung sino siya. Buti na lang, naghanda si Jongwoo ng stuffed rabbit bilang regalo para makilala ang isa't isa. Sa totoo lang, plano lang niyang manatili ng 1 linggo. Pagkatapos noon, pupunta si Jongwoo sa Canada para magsimula ng bagong buhay. Medyo awkward lang para sa kanya na kailangan niyang tumira kasama ang kakaiba niyang bayaw. Pagkatapos ng operasyon, wala na sa panganib si Sun A pero nasa coma pa rin siya. Hiniling lang ni Ji-wook na makabangon ang pamangkin niya at pagalitan siya tulad ng araw-araw. Pinagmumultuhan pa rin si Hyunhyup ng nangyari noong araw na iyon kaya pumunta siya sa rooftop para maghanap ng clue.
Hindi inaasahan, may iba ring curious sa kaso ni Sun A at iyon ay si Kyung Jin mula sa kabilang klase. Sinabi niya na naiintindihan niya ng husto si Sun A dahil malakas na tao si Sun A at hindi niya kayang tapusin ang sarili niyang buhay. Bukod pa roon, araw-araw binubuli ni Hye Young si Sun A at absent siya sa school sa oras na ito, kaya malinaw na kahina-hinala iyon. Nag-imbestiga si Kyung Jin na parang detective pero walang pakialam si Hyun Hyup. Iniisip lang niya kung sino ang kumuha ng salamin. Nasa mesa ni Jongwoo ang salamin. Tinanong niya si Kyujin pero sinabi nitong hindi niya alam. Sinabi ni Kyujin na kung walang aangkin noon, subukan niyang isuot dahil mukhang bagay na bagay iyon kay Jongwoo. Nang marinig iyon, sinubukan niya itong isuot pero hindi inaasahan nakita ni Jongwoo ang mga pulang sinulid sa ulo ng ibang tao. Sa sandaling ito, pumasok si Jiwook na punong-puno ng pulang sinulid ang ulo, kaya halos mamatay sa takot si Jongwoo. Lumabas na pumunta siya para tanungin si Kyujin tungkol sa kinaroroonan ni Hye Young. Nang malaman niyang nawawala ito, tinanong ni Jiwook ang tungkol sa lalaking estudyante na nagpa-picture kasama si Sun A. Kaya tinawag si Jiwon para tanungin. Hindi inaasahan, sinabi niyang wala siyang relasyon kay Sun A dahil si Sun A mismo ang unang nagyaya sa kanya na lumabas. Natuwa siya sa katotohanang si Sun A na dati ay binubuli ay biglang nagbago ng tuluyan. Ipinagpatuloy ni Jiwon ang kwento sa cafe. Nag-usap at naghalikan ng dalawa. Gusto niyang ituloy pa pero pinigilan siya ni Sun A. Pagkatapos noon, nagpa-picture sila at umalis pero tumakbo siya palayo na parang may nawala sa kanya. Pagkatapos mismo noon, chinek ni Jiwook ang kamera kung saan kinunan ang litrato at natuklasan niyang may isang babaeng palihim na kumuha ng bag ni Sun A. Iyon ay si Hye Young. Ipinagpatuloy ni Jiwook ang pagsubaybay sa kanya. Mula sa payong photo studio, pumunta siya sa subway pagkatapos sa park at nawala. Sa kabilang side, nakita ni Jongwoo ang pulang sinulid sa ulo ng kapatid niyang babae na nakakonekta sa ulo ng bayaw niya. Pero kabaligtaran naman ang bayaw niya. Siyempre, naiintindihan na niya ngayon ang ibig sabihin ng mga sinulid na ito. Biglang nagtanong ang bayaw niya tungkol sa love life ni Jongwoo. Narinig ng bayaw niya na ikakasal na sana si Jongwoo pero bakit daw sila naghiwalay? Narinig iyon ng kapatid niyang babae at agad pinigilan ng asawa niya pero nagpumilit pa rin itong magtanong. Nang makita iyon, napilitan si Jongwoo na ikwento na nakitira siya dati sa girlfriend niya bago sila ikasal. Isang araw, maagang umuwi si Jongwoo at nahuli niya ang babae at ang kalaguyo nito sa kama. Inalo ng bayaw niya si Jongwoo na mabuti na lang at nalaman niya iyon bago sila ikasal. Namutla ang mukha ng kapatid niyang babae at tuloy-tuloy siyang uminom habang pinag-uusapan ng affair. Pagkatapos kumain, gusto niyang manigarilyo kaya niyaya niya si Jongwoo na sumama sa kanya. Nang pumasok siya sa elevator, nakita niya ang sinulid sa ulo ng bayaw niya na nakakonekta sa elevator sa tabi. Kaya may relasyon siya sa isang tao sa parehong building. Pagkatapos umupo at mag-usap sandali, umakyat ulit silang dalawa. Biglang maling floor ang napindot ng bayaw. Pagkatapos, mabilis niya itong pinalitan sa ika-10 floor. May nahulaan din si Jongwoo. Nang hindi nakatingin ang bayaw, palihim niyang pinindot ang ika-4 na floor. Nang bumukas ang elevator, nakita ni Jongwoo ang pulang sinulid sa ulo niya na nakakonekta sa isang apartment sa floor na ito. Samantala, galit na galit si Jiwook dahil gusto ng department head na tapusin ang kaso ni Sun A bilang suicide. Inutusan niya si Jiwook na itigil ang investigasyon dahil ayaw na ayaw ito ng school board. Sinubukan ng department head na pakalmahin si Jiwook at sinabing naiintindihan niya ang nararamdaman ni Jiwook pero pinayuhan siya ng department head na ipikit na lang ang mga mata niya at palampasin ito. Agad tumutol si Jiwook. Kung ang taong nakahiga roon ay anak ng department head, magagawa ba niya iyon? Sa kabilang banda, pumasok si Jongwoo sa school at pinuri siya ni Miss Kyujin na mas guwapo siya kapag nakasuot ng salamin. Samantala, wala pa ring balita tungkol sa literature teacher. Natuklasan niyang may relasyon ang dalawa pang teacher. Agad tinanong ni Jongwoo si Kyujin kung ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang may affair ang isang kakilala niya. Sinabi ni Kyujin na sasabihin niya sa kanya ang lahat at titingnan niya kung ano ang mangyayari. Kinabukasan, umuwi sina Jongwoo at ang kapatid niyang babae at nakita ang isang package na na-deliver sa pinto nila. Tama ang address pero ang pangalan ng tatanggap ay Chairin. Nang marinig iyon, sinabi ng kapatid niya na sa apartment 400, isa nakatira ang taong iyon. Agad itong kinuha ni Jongwoo para ibalik sa tao. Sa totoo lang, nahulaan na niya kung ano ang nangyayari. Iniwan ni Jongwoo ang package sa harap ng apartment 400 isa at tumayo sa isang sulok para magmasid. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Chairin na may hawak na maraming branded goods. Mukhang kausap niya sa phone ang kanyang lover. Nakita ni Chairin ang package at kalmado niya itong dinala sa loob ng bahay. Hinalughog ni Jongwoo ang mailbox ng apartment ng kapatid niya at nalaman na bukod sa mga sulat para sa bayaw niya, may sulat din para kay Chairin. Ngayon, ang anniversary ng pagkamatay ng ina ni Jongwoo. Wala ang bayaw niya dahil nasa business trip at malamang babalik ito pagkalipas ng 2 o 3 araw. Umupo sina Jongwoo at ang kapatid niya para pag-usapan ang tungkol sa pamilya, pero nang mapunta ang usapan sa ama niya, mukhang hindi siya masaya. Lumabas na nagkaroon ng affair ang ama nila at labis na nasaktan ang ina niya hanggang sa pumanaw ito. Mula noon, naging sobrang sensitibo si Jongwoo sa mga bagay na ito.
Nang matuklasan niyang may affair ang girlfriend niya, umiyak ito ng todo at humingi ng tawad kay Jungwoo. Tutal, 6 na taon na silang nagsasama at balak niya sanang patawarin ito. Pero sa tuwing nakikita ni Jungwoo ang girlfriend niya, naaalala niya ang ama niya, ang taong pinakakinamumuhian niya sa mundo. Kahit mahal na mahal pa rin niya ito, hindi na kayang makita ni Jungwoo ang girlfriend niya. Kinabukasan, may nag-leak online ng litrato ng literature teacher at ni Hye Young. Nagulat ang lahat ng teacher. Hindi nila maisip na magagawa ng kasamahan nila ang ganoong bagay. Nagtawanan ng may kasiyahan ang mga kaklase ni Hyun-Hyup. Natutuwa sila na ang teacher at kaibigan nila ay nasangkot sa isang skandal. Sa araw ding iyon, natuklasan ng pulis ang bangkay ng literature teacher sa loob ng kotse niya, kasama ang suicide note. Sa loob nito, inamin niya ang hindi tamang relasyon niya kay Hye Young at humingi ng tawad sa pamilya niya. Hindi kinaya ng literature teacher ang kahihiyan ng mabunyag ito, kaya nagdesisyon siyang tapusin ang buhay niya. Ayon sa unang tantiya, hindi bababa sa 3 araw ng patay ang literature teacher. Agad itinuro ni Ji-wook ang isang kahina-hinalang bagay. Kung namatay siya sa kotse sa parking lot, hindi ito matutuklasan pagkatapos ng 3 araw. Marahil namatay ang literature teacher sa ibang lugar, pero ngayon lang inilabas online ang litrato, ibig sabihin alam niyang mabubunyag iyon. Siguradong may taong nasa likod nito. Pagkatapos ng klase, niyaya ni Kyung-jin ang class president na kumain kasama nila ni Hyun-Hyup. Karaniwan siyang tumatanggi, pero ngayon bigla siyang pumayag. Naghinala si Kyung-jin, kaya tinanong niya kung may nararamdaman ba ang class president para kay Hyun-Hyup. Ngumiti lang siya at walang sinabi. Lalo pang nag-alala si Kyung-jin dahil sa class president. Nang lumabas silang 3, naghihintay na si Ji-wook. Sinabi niya kay Hyun-Hyup na sumakay sa kotse. Galit na sumigaw si Kyung-jin, sinasabing ang lakas ng loob ni Ji-wook na mangkidnap ng tao sa sikat ng araw. Nagbanta pa si Kyung-jin na tatawag siya ng pulis. Hindi inaasahan, agad inilabas ni Ji-wook ang police badge niya para ipakita sa kanila. Sa huli, pumayag si Hyun-Hyup na sumakay sa kotse kasama niya. Lumabas na gusto ni Ji-wook na tanungin siya tungkol kay Sun-a, lalo na kung bakit pumunta si Sun-a sa school noong gabing iyon. Pero hindi agad sumagot si Hyun-Hyup at sa halip ay tinanong niya ang tungkol sa salamin ni Sun-a. Sinabi niya na kapag nahanap ni Ji-wook ang salaming iyon, sasabihin ni Hyun-Hyup sa kanya ang lahat. Samantala, aksidenteng nakita ni Jung-woo ang bayaw niya sa kalsada, kaya hindi pala ito nag-business trip tulad ng sinabi niya sa asawa niya. Mabilis siyang sumakay ng taxi para sundan ito. Lumabas na ngayong gabi, may date ang bayaw niya kasama ang mistress niyang si Chae-rin sa isang mamahaling restaurant at galante niya itong binigyan ng mamahaling necklace. Nasaksihan ni Jung-woo ang lahat kaya agad niyang kinuha ang phone at tinawagan ang bayaw niya. Sunod-sunod na tanong ang ibinato ni Jung-woo sa kanya kaya napilitan siyang magpumiglas para humanap ng paraan kung paano haharapin ito. Sa sandaling iyon, dumaan siya sa table nila at nakita ni Jung-woo ang hotel room number na nibook nila para sa gabing iyon. Pumunta siya sa room 2407 at nainis si Jung-woo nang makita niya ang mga pulang sinulid na buhol-buhol sa pagitan ng mga kwarto habang naghihintay ang bayaw niya na matapos maligo si Chae-rin. Biglang may malakas na katok sa labas ng pinto. Naghihintay si Jung-woo at agad niyang sinunggaban ang leeg nito. Kahit nahuli na siya, hindi pa rin humingi ng tawad ang bayaw at nagawa pa nitong sabihin na hindi makakabuti sa kapatid niya ang bagay na ito. Nang makita niyang papasok na sana si Jung-woo sa kwarto, mabilis siyang pinigilan ng bayaw at nangakong aayusin niya ang lahat ng isang beses at para matapos na. Agad siyang binalaan ni Jung-woo muli at pagkatapos ay umalis. Kinabukasan, naghanda si Jung-woo na umalis papuntang Canada. Bago sila maghiwalay, binigyan siya ng pera ng kapatid niya pero nag-aalala pa rin si Jung-woo nang malaman niyang hindi pa umuuwi ang bayaw niya at hindi pa rin ito kumokontak sa kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa school para ayusin ang mga gamit niya. Curiously, na nag-scroll si Jung-woo sa Instagram ni Chae-rin. Nakita niyang nagpo-post pa rin ito ng mga bagong picture, masaya tulad ng dati. Ipinagyabang din ni Chae-rin ang necklace na ibinigay sa kanya ng bayaw niya. Pero may isang bagay na nagpabaliw kay Jung-woo nang makita niyang ipinagyayabang nito ang ultrasound picture niya at hayagang inanunsyo na magkakaanak na siya. Tinawagan ni Jung-woo ang kapatid niya pero walang sumasagot kaya nag-alala siya. Nagmadali siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay nakita niyang may kumpol ng tao sa harap ng pinto. Nakaupo sa kotse ang kapatid niya. Paulit-ulit niyang binabangga ang isa pang kotse. Nataranta si Jung-woo at nagmadaling lumapit. Sinubukan niya itong pakalmahin at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Pero iisang pangungusap lang ang paulit-ulit na sinasabi ng kapatid niya. Bakit mo ginawa iyon? Sakto namang bumalik ang bayaw niya. Sa halip na alalahanin ang asawa niya, tumakbo siya para aluin si Chae-rin. Hindi na nakayanan ni Jung-woo kaya nagalit siya. Sumugod siya at sinuntok ang bayaw niya. Sumigaw si Jung-woo, "Tao ka pa ba?" Sa oras na ito, nagsalita ang nakatatandang kapatid para pigilan ang 2 pang tao na tumakas. Pagkatapos, inamin niya na ang lalaki ay hindi asawa ng nakatatandang kapatid niya. Ang pangalan niya ay Tae-suk, asawa ng babaeng iyon, dahil natatakot siyang saktan nito ang buntis niyang asawa. Nagmamadaling bumalik si Tae-suk. Siya ang pangatlong tao sa relasyon sa lalaking iyon. Lumabas na nagkamali ang pagkakaintindi ng lahat. Maling akala ni Jung-woo na niloloko ng asawa ang nakatatandang kapatid niya habang akala naman ni Tae-suk na gusto nitong ayusin ang lahat sa kanya.
Galit na galit ang nakatatandang kapatid at gusto niyang bugbugin si Chaerin hanggang mamatay. Parehong nasasaktan at napapahiya si Jungwoo. Ang pinakakawawa ay ang pamangkin niya na hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanya mula ngayon. Samantala, paulit-ulit na binabasa ni Ji-wook ang suicide note ng literature teacher. Nagtaka siya kung sino ang magsusulat ng ganoon kapabaya na suicide note. Biglang naalala ang nangyari sa pamangkin niya, nataranta si Ji-wook at nagmadaling umuwi para tingnan kung may iniwang sulat si Sun-a. Pagkatapos maghanap kahit saan, notebook lang ang nakita niya. Sa oras na ito, pauwi na si Hyun-hyup. Nadaanan niya ang motel at nakita ang notice na naghahanap ng receptionist. Inilabas ni Hyun-hyup ang phone niya para kunan ito ng picture at makontak niya sila mamaya. Kauuwi lang niya nang makita niya si Ji-wook na naghihintay sa kanya. Inilabas niya ang isang notebook kung saan may drawing ng salamin at mga pulang sinulid sa ulo ng isang tao. Tinanong ni Ji-wook kung ito ba ang salaming binanggit ni Hyun-hyup at ano ang makikita niya kapag isinuot niya iyon. Pagkatapos marinig ni Ji-wook ang lahat ng sinabi ni Hyun-hyup tungkol sa mga pulang sinulid at sa salamin, nahirapan pa rin siyang paniwalaan ito. Inisip ni Hyun-hyup na may kumuha ng salamin ni Sun-a, pagkatapos ay tinawag siya sa rooftop at itinulak siya pababa. Hindi alam ni Hyun-hyup kung sino ang taong iyon. Mukhang ginamit ni Sun-a ang kakayahang makita ang S-line para takutin ang maraming tao at siguradong marami siyang naging kaaway. Nagsimulang maghinala si Ji-wook na hindi lang iisang pares ng salamin ang meron dahil maraming kakaibang kaso ang nangyari kamakailan. Tinanong niya kung pula ba ang buong mundo sa mata ni Hyun-hyup. Naiintindihan ni Ji-wook kung bakit gusto niyang magsuot ng sunglasses. Nahulaan niya na siguradong miserable ang buhay ni Hyun-hyup. Pero minsan, ang makita ang S-line ay isang blessing. Binisita ni Hyun-hyup si Sun-a sa hospital at bigla niyang nakita na nawala ang pulang sinulid sa ulo ni Sun-a. Wala rin siyang senyales ng buhay. Sa sandaling ito, biglang nagising si Hyun-hyup at lumabas na panaginip lang pala iyon. Sobrang nag-aalala si Kyung-jin at ang class president nang makita nilang palagi siyang balisa. Agad nila siyang niyaya lumabas para magtanggal ng stress sa weekend, pero tumanggi si Hyun-hyup dahil busy siya sa part-time job niya. Nang tanungin ni Kyung-jin kung ano ang trabaho niya, nag-alangan siya. Pagkatapos ay binanggit ang school staff na si Mi Se-yong. Samantala, pinapagalitan ng isang teacher si Mi Se-yong dahil sa mga dokumento. Wala ni isang pulang sinulid sa ulo niya. Napakahirap maging isang taong malungkot. Lumabas na may espesyal na salamin din si Mi Se-yong at nakikita niya ang S-line. Naiinis siya tungkol sa mesa niya at inilabas ang stress niya sa paulit-ulit na pagpindot ng stapler. Para kay Mi Se-yong, pansamantala lang ang teaching job na ito. Ang tunay niyang pangarap ay maging artista. Gusto ni Mi Se-yong ang guwapong music teacher pero hindi siya naglakas loob na umamin. Lumabas na hindi rin siya ordinaryong tao. May kakaibang hobby si Mi Se-yong na magsuot ng makukulay na damit at pink na wig para mag-rent ng kwarto sa motel ng mag-isa. Nagkataon, ito rin ang motel kung saan nagtatrabaho si Hyun-hyup bilang receptionist. Wala pa ring progress ang kaso ni Sun-a. Sa ngayon, ang pinakamakatuwirang hinala ay itinulak siya ng literature teacher. Pagkatapos ay nakonsensya ito at tinapos ang sarili niyang buhay. Ang huling phone signal ng literature teacher ay nasa school din. Pero ayon sa pamilya, may matindi siyang takot sa matataas na lugar. Kaya imposibleng itulak ng literature teacher ang isang tao mula sa railing. Isa pang posibilidad ay itinulak ni Hye-young si Sun-a at tumakas. Nawawala siya ngayon. Walang bakas na ginamit ni Hye-young ang card o phone niya. Ang tanging sigurado ni Ji-wook ay hindi kusang tumalon si Sun-a. May mali. Nagbago ang pamangkin niya simula nang isuot nito ang salaming iyon. Kinabukasan, nasa trabaho si Hyun-hyup nang biglang bumisita ang dalawang kaibigan. Nag-request pa si Kyung-jin na umakyat sa room para mag-check. Sa huli, nagsiksikan silang tatlo sa maliit na reception room. Makalipas ang ilang sandali, isang babaeng kulay pink ang buhok ang dumating para mag-book ng room 206. Sobrang pamilyar siya kay Kyung-jin pero hindi niya mawari kung sino ito. Lumabas na iyon pala ay si teacher Mi Se-yong. Pagkapasok niya sa room, masaya siyang gumulong sa kama at nagsimulang bumulong-bulong si Mi Se-yong sa sarili niya ng mga kakaibang salita. Sinabi niya na nakipag-sex na siya sa maraming lalaki pero simula nang lumitaw ang taong iyon, hindi na kayang punan ng mga relasyon sa strangers ang puso ni Mi Se-yong. Inamin niya na natatakot siyang hindi niya kailanman makukuha ang taong iyon. Nakilala ni Kyung-jin ang babaeng pink ang buhok bilang school staff. Napansin ni Hyun-hyup na iisa lang ang S-line sa ulo niya. Bumalik si Mi Se-yong sa kanyang luma at pangit na bahay, tinanggal ang pink na buhok niya at isinuot ang salamin niya. Tiningnan ni Mi Se-yong ang mundo sa labas ng bintana, isang mundong puno ng mga pulang sinulid. Samantala, nalaman ni Ji-wook ang background ni Hyun-hyup. Alam niya na pinatay ng kanyang ina ang kanyang ama at tumakas. Nasaksihan ni Hyun-hyup ang krimen noong 5 taong gulang siya, pagkatapos ay iginuhit niya iyon gamit ang mga linya para ma-imagine. Noong panahong iyon, naghinala ang mga tao na may mental illness si Hyun-hyup. Tinanong ni Ji-wook si Hyun-hyup kung may S-line ba sa ulo ni Sun-a. Nang makita niyang ayaw nitong sumagot, nahulaan niya na malamang meron. Pagkatapos, tinanong pa ni Ji-wook kung ang pulang sinulid ba ay nakakonekta sa ulo ng isang kaklase. Sinabi ni Hyun-hyup na hindi niya alam kung kanino nakakonekta ang pulang sinulid pero hindi ito kaklase.
Naghinala si Jiwook na ang taong nakakonekta ang pulang sinulid kay Sun A ang nagtulak sa kanya kahit posibilidad lang iyon. Pagka-uwi ni Hyunhoop, nanood siya ng TV at nakita ang balita tungkol sa random murder. Nahuli agad ang Salarin pagkatapos ng krimen, pero sinasabi niyang inosente na siya ngayon at patuloy na nakangiti ng kontento. Ang nakakuha ng atensyon ni Hyunhoop ay nakasuot ng salamin ang Salarin. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Jiwook na posibleng maraming pares ng salamin. Sinadya ng school staff na si Miss Seong na pumasok sa music room kung saan mag-isang nakikinig ng music ang crush niya para mag-relax. Nagulat siya na alam ng teacher ang pangalan niya. Nahulaan din nito ang pangarap ni Miss Seong na maging artista kaya lalo pa siyang natuwa. Pakiramdam niya, ang teacher ang soulmate at destiny niya. Sa salamin, bawat tao ay may isang pulang sinulid lang. Pero inimagine ni Miss Seong na ang sinulid ay nagdurugtong sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng klase, niyaya ng class president si Hyunhoop sa isang espesyal na lugar, ang swimming pool ng swimming team. Sa oras na yon walang tao roon. Alam niyang gusto nito ang mga liblib na lugar kaya niyaya niya siya roon. Hindi marunong lumangoy si Hyunhoop pero tumalon siya sa pool. Ang malinaw na asul na tubig na walang kahit anong bahid ng pula ay nagparamdam sa kanya ng sobrang kapayapaan at ginhawa. Ayaw pa ngang umahon ni Hyunhoop mula sa tubig. Natakot ang class president na malunod siya kaya tumalon ito. Pero lumabas na ayos lang pala si Hyunhoop. Masaya pa nga siya lalo ngayong araw. Pagkaahon nila sa tubig, gentleman niyang pinasuot kay Hyunhoop ang isang coat at kumain silang dalawa ng noodles. Curious na tinanong ng class president kung ano ang nangyari. Nag-alangan sandali si Hyunhoop bago sabihin sa kanya na simula nang ipanganak siya, nakakakita na siya ng mga pulang sinulid sa ulo ng ibang tao. Nagulat siya at tinanong kung meron ba siya. Sinabi ni Hyunhoop na wala. Pagkatapos, idinagdag niya na wala ring pulang sinulid ang class president at si Kyungjin. Kahit hindi pa rin niya naiintindihan ang ibig sabihin ng sinabi ni Hyunhoop, naniwala pa rin ang class president sa kanya. Tinanong ni Hyunhoop kung kakaiba ba siya. Sinabi nito na hindi siya normal pero sobrang cool niya. Noong gabing iyon, paulit-ulit na tiningnan ni Hyunhoop ang jacket habang naaalala ang mainit na ginawa ng class president. Pagkatapos, inimagine ni Hyunhoop na magkakaroon ng pulang sinulid sa ulo niya. Samantala, hindi alam ng babaeng ito kung anong krimen ang nagawa niya kaya siya naaresto. Nang makita niya si Jiwook, masaya niya itong binati. Lumabas na paulit-ulit pala siyang tumatawag sa kanya pero hindi sinasagot ni Jiwook. Kahit maraming pulang sinulid sa ulo niya, may sarili pa rin siyang prinsipyo at iyon ay hindi nakikipag-hangout si Jiwook sa mga kriminal. Noong huli, suspect lang siya, kaya pwede pa iyon. Nagtaka si Dong-sik kung bakit hindi nakikipag-date si Jiwook kahit kanino nitong mga nakaraan. Sumagot siya na curious siya sa isang tao. Binigyang diin ni Jiwook na curiosity lang iyon, hindi kagustuhang dalhin sa kama ang taong iyon. Lumabas na ang taong nakakuha ng atensyon niya ay si Teacher Kyujin. Kinabukasan, pumunta ulit si Miss Seong sa motel at nag-book ng pamilyar na room, 206. Pumunta si Hyunhoop para linisin ang room at aksidenteng narinig si Miss Seong na bumubulong-bulong sa sarili niya. Iyon ang parehong linya noong nakaraang araw na nakipag-sex siya sa maraming lalaki. Baka iyon ang linyang pinapractice ni Miss Seong dahil malinaw na iisa lang ang sinulid sa ulo niya. Lumabas na may paranoia si Miss Seong. Natatakot siya na marinig ng lahat ang ingay na ginagawa niya. Halimbawa, ang pagtawa ni Miss Seong habang tinitingnan ng teacher. Natuklasan ni Miss Seong na lumang motel ang lugar na ito. Walang kahit isang tao sa room tuwing araw. Sa room na ito, lubos na malaya si Miss Seong. Pagkatapos, isang araw, nakita niya ang isang pares ng salamin sa mesa. Perpekto ang itsura ni Miss Seong sa sarili niyang paningin sa pamamagitan ng salaming iyon. Kalaunan, natuklasan din niya ang isang butas sa dingding na nagbigay daan kay Miss Seong para makita ang mga couple sa kabilang room habang nasa pribadong sandali. Para sa kanya, ang room na ito ang sarili niyang perpektong mundo. Ngayon, tumingin siya sa butas sa dingding tulad ng dati. Nagulat si Miss Seong nang makita niya sa kabilang room ang music teacher na crush niya. Masaya niyang pinanood ang bawat kilos ng dream lover niya hanggang sa may lumitaw na babae, dahilan para mahilo siya. Isa itong sikat na actress na mukhang ex-girlfriend niya. Nagsimula silang maging malapit sa isa't isa sa iba't ibang paraan. Hindi alam na may isang tao sa kabilang room na unti-unting nawawala sa sarili dahil nasira ang love fantasy niya. Pagkatapos ng kanilang pribadong sandali, nakipag-appointment ang actress sa music teacher na pumunta ulit dito sa parehong oras kinabukasan. Kinabukasan, pumunta ulit si Miss Seong para mag-book ng room 206 pero ngayon, hindi siya nagsuot ng wig at makeup tulad ng dati. Medyo nagulat si Hyunhoop kay Miss Seong. Kumuha siya ng fire extinguisher at naglagay ng pampatulog sa isang water bottle. Mukhang may plano siya. Paglitaw ng actress, kinuha ni Miss Seong ang fire extinguisher at bigla siyang pinatumba hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos, dinala niya ang actress papasok sa room. Pinalitan ni Miss Seong ang damit nito at isinuot sa sarili niya. Nag-makeup pa siya at kinulot ang buhok niya para magmukhang actress. Pagkatapos niyang matapos, kalmado siyang pumasok sa room 205 kung saan naghihintay ang music teacher. Pero sa kasamaang palad, agad siyang nakilala nito bilang si Miss Seong, hindi ang ex-girlfriend niya. Sumimangot ang music teacher at tinanong si Miss Seong kung ano ang ginagawa niya roon. Agad niyang idinikit ang sarili niya sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Miss Seong ang mga linyang hindi mabilang na beses niyang pinraktis.
Sinabi niya na naging malapit na siya sa maraming lalaki, pero simula nang lumitaw ang music teacher, hindi na kayang punan ng pakikipaglapit ni Miss Seong sa iba't ibang tao ang bakanting puso niya. Inamin ni Miss Seong na sobrang natatakot siyang hindi niya kailanman makukuha ang music teacher, pero hindi parang panaginip ang buhay. Itinulak siya palayo ng music teacher at sinubukang umalis. Nagalit si Miss Seong at ibinato ang stapler sa ulo niya. Sa isang iglap, bumagsak ang music teacher na walang malay. Masaya niyang niyakap at hinalikan ang dream lover niya. Akala ni Miss Seong na himatay lang ito dahil sa pampatulog. Hindi inaasahan, may pulang bakas na nagsimulang lumabas mula sa sugat sa likod ng ulo ng music teacher. Saka lang siya nataranta at umiyak, pero napagtanto ni Miss Seong na hindi pa nawawala ang sinulid sa ulo nito. Lumapit pa siya sa music teacher at paulit-ulit siyang sinaktan habang wala sa sarili. Biglang nagising ang lalaki at sinubukang itulak palayo si Miss Seong, pero nagpatuloy siya hanggang tuluyang mawala ang sinulid sa ulo ng music teacher. Pagkatapos noon, nagbabad si Miss Seong sa bathtub. Gamit ang stapler, pinadugo niya ang sarili niya at tinapos ang buhay niya. Sa oras na ito, nagsimulang magkamalay ang actress. Nagmadali siyang lumabas ng room 206 para humingi ng tulong. Sinabi ng actress na may baliw na babae na bumugbog sa kanya at nagnakaw ng damit niya. Nang tumakbo si Hyun Hyup papasok sa room 205, huli na ang lahat. Namatay ang music teacher sa napaka-hindi makatarungang paraan. Ang murderer na si Miss Seong ay patay rin sa bathtub, pero walang pares ng salamin na natagpuan sa school. Sinabi ni Hyun Hyup na pareho silang may tigi-isang S-line lang, pero hindi ito nakakonekta. Hindi maintindihan ni Hyun Hyup at Ji-wook kung bakit ginawa ni Miss Seong ang mga bagay na ito, pero nahulaan ni Hyun Hyup na may kaugnayan ito sa salaming suot niya. Sa tuwing pumupunta siya sa motel, ibang-iba si Miss Seong kumpara noong nasa school siya. Marahil pagkatapos niyang isuot ang salamin, pakiramdam niya ay naging espesyal siyang tao. Sa huli, napakadelikado talaga ng mga salaming iyon. Lahat ng nagsuot nito ay nagkaroon ng masamang katapusan. Desidido si Ji-wook na hanapin ang taong nasa likod ng lahat, ang taong naging dahilan kung bakit halos kalahati ng buhay ni Sun-a ang nawala. Bumalik siya sa room 205 at binuksan ang plug sa bathtub. Mula sa tubig at dugo sa drain, lumitaw ang isang pares ng salamin na nasa ilalim. Pinulot iyon ni Ji-wook at isinuot. Saka lang niya nakita ang mga pulang sinulid na kumpol-kumpol na tumutubo sa sarili niyang ulo. Hindi na malayang hinawakan ni Ji-wook ang ulo niya, pero wala siyang naramdaman. Pagdating niya sa police station, nagulat siya nang bilangin niya ang mga pulang sinulid sa ulo ng mga kasamahan niya. Isang couple na matagal ng palihim na may alam sa isa't isa. May 2 sinulid din sa ulo ni Dong-sik. Tinanong ni Ji-wook si Dong-sik at sinabi nito na isang girlfriend lang ang nakilala niya bago siya nagpakasal. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang babaeng estudyante mula Bangju High School para mag-report ng isang bagay. Napansin ni Ji-wook na may 4 na pulang sinulid sa ulo niya. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Pinilit ni Ji-wook ang lalaking estudyante na nakipag-date kay Sun-a na pumunta sa hospital room para sa check-up. Bilang resulta, ang sinulid sa ulo ni Sun-a ay hindi nakakonekta sa ulo niya. Tinanong pa ni Ji-wook at ibinunyag nito na minsang sinabi ni Sun-a na may isang taong sobrang kinamumuhian niya at gusto niyang patayin ang taong iyon. Pero kung sino ang taong iyon, hindi niya alam. Paparating na ang birthday ni Hyun Hyup, kaya gusto ni Kyung-jin na i-celebrate ang birthday niya. Nakipag-appointment ang class president na makipagkita sa kanya bago iyon at silang 2 lang ang magkikita. Sa sandaling iyon, nag-text ang isang kakaibang number at inimbita si Hyun Hyup sa isang birthday party. Sa unang araw din ng Nobyembre, iyon ang misteryosong tao na nag-text sa kanya na nakikita rin nito ang mundong nakikita niya. Nagtaka si Hyun Hyup kung sino ang taong ito at ano ang intensyon niya. Kinabukasan, napansin ni Hyun Hyup si Gina, isang kaklase na may 4 na pulang sinulid sa ulo niya. Iyon ang babaeng pumunta sa police station para mag-report kahapon. Sa oras na ito, hiniling din ni Dong-sik kay Ji-wook na imbestigahan ang kasong ito. Lumabas na pumunta si Gina para i-report na may hindi magandang nangyari sa kanya. Isang linggo ang nakalipas, pumunta si Gina sa bahay ng isang kaklase para uminom. Dati silang K-pop trainees na magkasama, kaya sobrang close nila. Pagkatapos uminom, nawalan ng malay si Gina sandali, pero paggising niya, napansin niyang hindi na maayos ang suot niyang panloob. Iginiit din ni Gina na hindi pa siya kailanman nagkaroon ng ganoong karanasan. Alam ni Ji-wook na kasinungalingan iyon, pero hindi niya pwedeng ilantad. Kinabukasan, pumunta silang 2 sa school para hanapin ang lalaking estudyante. High school pa lang ang mga bata, pero may mga pulang sinulid na sa ulo nila at ang iba ay may ilan pa. Nagulat si Ji-wook nang makita iyon dahil napakabait niya noong high school siya. Sa sandaling iyon, aksidente nilang nakasalubong si Kyujin. Nagulat si Ji-wook nang makita niyang wala siyang kahit isang pulang sinulid. Nakilala niya ang bagong salamin ni Ji-wook at pinuri niya na bagay iyon sa kanya. Nang marinig iyon, medyo nahiya si Ji-wook at namula. Nang makilala nila ang lalaking estudyante na si Hyo-san, nakita ni Ji-wook na may isa lang siyang pulang sinulid sa ulo. Mukhang sobrang mayabang si Hyo-san at iginiit niyang walang nangyari sa kanila ni Gina. Ayaw pa nga raw niyang gawin iyon. Katatapos lang magtanong ni Ji-wook kay Hyo-san nang nagkataon niyang makasalubong si Hyun Hyup.
Alam ni Hyunheop na may nangyayari nang makita niya ang salamin, kaya hiniling ni Hyunheop kay Jiwook na ibigay iyon, pero sinabi niyang evidence iyon sa kaso at hindi niya ito pwedeng ibigay sa kanya. Hindi mapakali si Hyunheop dahil napakadelikado ng salaming ito. Tuluyan itong babaguhin ang nagsusuot. Habang nagtatalo ang dalawa, nahuli sila ni Kyujin, kaya wala nang nagawa si Hyunheop kundi umalis ng dismayado. Sinamantala ni Jiwook ang pagkakataon para yayain si Kyujin na kumain kasama siya, pagkatapos ay nagpaalam na umalis. Tahimik na tiningnan ni Kyujin ang malaking pulang linya sa ulo ni Jiwook at ngumiti ng hindi maintindihan. Hindi nagtagal, pumunta sina Jiwook at Dong-sik sa entertainment company na tumanggap kina Gina at Hyosan bilang trainees. Doon, sinabi ng direktor na siya ang nagpayo kay Gina na tumigil dahil hindi sapat ang talento niya at hindi rin siya nagsisikap ng husto. Madalas din daw yayain ni Gina ang mga lalaking trainee na gumala at uminom. Nagrereklamo si Dong-sik na sobrang sakit sa ulo ng kasong ito at hindi nila alam kung sino ang paniniwalaan. Dahil pareho silang minor, hindi nila sila pwedeng basta tanungin ng diretso. Nagbiro si Dong-sik na ang ganda sana kung may lie detector. Sinabi iyon ni Dong-sik, pero hindi niya alam na may salamin si Jiwook na kayang makakita ng kasinungalingan. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng dalawa ang pagkuha ng statement. Sinabi ni Hyosan na si Gina ang laging sumusunod sa kanya. Siya mismo ang nagkusang pumunta sa bahay niya para makipaglaro at may text messages pa siya bilang evidence. Samantala, binura ni Gina ang text messages at nilabhan ang damit na suot niya noong araw na iyon. Pagkatapos, 1 linggo makalipas, nag-report siya, kaya sobrang kahina-hinala ito. Sinadya ni Jiwook na buksan ang pinto para magmasid at natuklasan niyang ang nag-iisang sinulid sa ulo ni Hyosan ay hindi nakakonekta kay Gina. Kaya tinanong niya siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos noon, sinabi ni Jiwook kay Dong-sik na i-drop ang kaso. Nang umuwi si Jiwook noong gabing iyon, naghihintay sa kanya si Hyunheop. Hiniram niya ang salamin para subukang isuot. Walang pinagkaiba ang resulta kumpara kapag hindi nagsusuot ng salamin si Hyunheop. Inamin niya na nakita niya ang case file tungkol sa mga magulang nito. Inalo siya ni Jiwook na hindi kasalanan ni Hyunheop iyon. Kahit delikado ang salaming ito, naniniwala siya na may matutulungan ito. Tulad ng pagsagip ni Hyunheop sa buhay ng babae sa apartment building sa kabilang kalsada, ibinunyag ni Jiwook na natulungan siya ng salaming ito na matuklasan na pinagbintangan ni Gina si Hyosan, kaya ibinasura niya ang kaso. Pero sinabi ni Hyunheop na baka nagsasabi ng totoo si Gina dahil 1 linggo lang ang nakalipas, nakita ni Hyunheop na wala ni isang sinulid sa ulo ni Gina. Buti na lang, hindi pa natatapos ni Dong-sik ang report niya, kaya pumunta ang 2 pulis sa bahay ni Hyosan para mag-imbestiga. Matagal silang tumawag bago niya binuksan ang pinto, kaya sobrang ayos at linis ng bahay. Pero hindi nagtagal, ginamit ni Hyosan ang dahilan na kailangan niyang umalis ng maaga kinabukasan para paalisin ang dalawa. Samantala, pumunta si Hyunheop sa motel na sarado matapos ang pagpatay. Hindi niya alam na may isang mahabang buhok na babae na palihim na sumusunod sa kanya. Lumabas na naghinala si Hyunheop na may sadyang naglagay ng salamin sa crime scene kaya nagdesisyon siyang bumalik dito para maghanap ng clue. Biglang may isang anino na lumitaw, dahilan para magulat siya. Lumabas na iyon pala ay ang class president. Nagkataon na nakita niya itong pumasok dito, kaya curious siyang sumunod sa kanya. Nang makita niyang takot ang class president, tinukso siya ni Hyunheop na may kung ano sa ulo niya. Pagkatapos, nataranta ang class president at niyakap siya. Biglang naging mas awkward ang atmosphere. Pumikit ang class president, naghihintay sa halik ni Hyunheop. Nang makita iyon, halos mapatawa siya. Sa sandaling ito, inimagine ni Hyunheop ang isang sinulid na nagdurugtong sa kanya at sa lalaki. Sa wakas, nagkaroon ng dalawa ng matamis na first kiss. Sa oras na ito, hinahalungkat ni Jiwook at Dong-sik ang isang tambak ng mga lumang bagay na idinonate sa ilalim ng apartment ni Hyosan. Natuklasan nila ang isang bedsheet na kapareho ng kulay ng kumot at unan niya. Lumabas na nang pumasok si Jiwook sa bahay ni Hyosan. Napansin niyang iba ang kulay ng bedsheet kumpara sa unan at kumot. Hindi ito bagay sa interior. Itinapon ni Hyosan ang isang maayos pa namang bedsheet. Halata na may gustong itago si Hyosan. Kinabukasan, tinawag siya para tanungin. Nanatiling kalmado si Hyosan at ipinaliwanag na madumi ang bedsheet kaya itinapon niya ito. Ang mga bahid ng dugo roon ay pwedeng galing sa pagdurugo ng ilong ni Gina o sa period niya. Nang magtanong pa si Jiwook tungkol sa araw na iyon, sinabi ni Hyosan na binigyan niya si Gina ng whiskey. Inubos nito ang isang buong bote pero gusto pa rin ng dagdag at ayaw umalis. Kaya lumabas si Hyosan para bumili pa ng beer. Pagkatapos uminom ng beer, bumagsak siya. Chinek ng dalawa ang camera ng convenience store at nakita nilang talagang bumili siya ng beer. Naghinala si Jiwook na habang nasa labas si Hyosan, may palihim na pumasok at may ginawang mahalay kay Gina. Sa sandaling iyon, nagkataong nakita ni Jiwook ang 4 na binata na lumabas sa apartment building sa oras na iyon at pumasok sila 1 oras bago iyon. Agad binilang ni Jiwook ang bilang ng mga pulang sinulid sa ulo nila. Totoo nga na pagkatapos nilang lumabas ng apartment building, bawat isa sa kanila ay may dagdag na 1 pulang sinulid. Ang isa sa kanila na wala talagang pulang sinulid ay nagkaroon ng isa. Walang duda na nahanap na nila ang salarin. Kinabukasan, natuklasan din ni Hyunheop na ang 4 na pulang sinulid sa ulo ni Gina ay nakakonekta sa 4 niyang schoolmate.
Agad niyang inilabas ang phone niya para tawagan si Ji-wook, pero sa sandaling iyon, lumitaw siya. Agad dinala ang apat para tanungin, pero tumanggi pa rin silang umamin. Napansin ni Ji-wook na ang may isang sinulid ang pinakakinakabahan, kaya agad sinabi ni Ji-wook, sumakay ka sa kotse at ihahatid kita pa uwi. Habang nasa daan, lalo siyang kinabahan nang mapagtanto niyang hindi siya hinahatid ni Ji-wook pa uwi, kundi papunta sa kabaligtarang direksyon. Huminto silang dalawa sa mismong harap ng apartment building ni Hyo-san, bumaba ng kotse at iniwan ang isa pang lalaki mag-isa. Nag-alala si Dong-sik dahil matatapos na ang detention period. Wala na silang dahilan para pigilan pa sila, pero kalmadong sinabi ni Ji-wook sa kanya na panatilihing seryoso ang mukha. Sa loob lang ng 10 minuto, bibigay ang bata. Makalipas ang ilang minuto, kinaladkad siya ni Dong-sik palabas para tingnan ang lugar, pero nataranta ang bata at tumakbo, pero hindi pa siya nakakalayo nang mahuli siya ni Dong-sik. Pinusasan siya ni Ji-wook sa kotse at binantaan na sa kanilang apat, siya ang pinakakahina-hinala. Umiyak muna ang bata sandali bago nagpa siyang umamin. Siya at ang 3 pang iba ang gumawa noon, pero ang utak ng lahat ay si Hyo-san. Alam nilang lahat na matagal nang interesado si Hyo-san kay Gina. Noong araw na iyon, tinanong ng ibang mga lalaki si Hyo-san kung magkano ang ibabayad nito sa kanila para makipag-sex sa kanya. Pagdating nila, walang malay si Gina dahil niloko siya ni Hyo-san na uminom ng sleeping pills. Sa puntong ito, wala nang nagawa ang 3 kundi umamin. Sinabi ng lahat na si Hyo-san ang utak ng lahat at nakaupo pa nga siya roon habang nanunood mula simula hanggang dulo. Nahanap ni Ji-wook ang sleeping pills sa fire extinguisher sa bahay ni Hyo-san, pero matigas pa rin siyang tumangging aminin ang kasalanan niya dahil sinabi ni Hyo-san na hindi niya direktang ginahasa si Gina. Pero ngayon, may ebidensya na si Ji-wook at 4 na testigo para mapatunayan ang kasalanan ni Hyo-san sa court. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Sinabi ni Ji-wook na sana maisuot ng judge ang salaming ito para malinaw niyang makita ang katotohanan, pero naisip ni Hyun-hyup na hindi matutulungan ng salaming iyon ang mga tao na makita ang buong katotohanan. Nagbiro pa si Hyun-hyup na sana kasing dami rin ng kay Ji-wook ang pulang sinulid niya. Nang marinig iyon, hindi alam ni Ji-wook kung pinupuri ba siya ni Hyun-hyup o inaasar. Sakto namang tumawag ang nursing home. Walang nagawa si Ji-wook kundi sabihan si Hyun-hyup na bumaba ng kotse at umalis agad. Inilabas niya ang phone niya at tinawagan ng class president para sunduin siya. Lumabas na nawawala ang ama ni Ji-wook. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta sa rooftop tulad noong huli, pero ipinakita ng surveillance camera na may isang babaeng dumating para dalhin siya sa kotse. Nagulat si Ji-wook nang mapagtanto niyang ang taong iyon ay si Teacher Kyujin. Sinadya pa nitong tumingala para malinaw na makita ng kamera ang mukha niya. Sa sandaling ito, may kakaibang number na nagpadala ng litrato ni Sun-a sa hospital bed. Nataranta si Ji-wook at nagmaneho papunta sa hospital. Pagkatapos ay nagmadaling pumasok sa kwarto ni Sun-a. Nang makita niyang ligtas pa ang babae, mas gumaan ang loob niya. Pero sa sandaling ito, natuklasan ni Ji-wook na gumagalaw ang sinulid sa ulo ni Sun-a at nakakonekta ito sa labas ng pinto. Agad niyang inilabas ang baril niya bilang pag-iingat at dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang pumasok ay ang kanyang ama. Nagulat si Ji-wook at hindi niya maintindihan kung paano nakapunta roon ang kanyang ama. Pero ngayon, nakita ni Ji-wook ang nakakatakot na katotohanan. Hindi makapaniwala si Ji-wook sa nakikita ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang nag-iisang sinulid sa ulo ni Sun-a ay direktang nakakonekta sa ulo ng kanyang ama. Nabaliw sa galit si Ji-wook at itinulak ang kanyang ama sa sahig at aatakihin na sana niya ito. Buti na lang, may natira pang kaunting katinuan kay Ji-wook para tumigil. Pero masyadong masakit ang katotohanan ito at lampas na ito sa kaya niyang tiisin. Paulit-ulit na sinisi ni Ji-wook ang kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ng kanyang ama kay Sun-a. Sa oras na ito, sa ibang lugar, puno ng dugo ang mga kamay ni Hyun-hyup. Humihikbi si Hyun-hyup at tinawagan si Ji-wook sa phone. Kailangan ni Hyun-hyup ang tulong niya ngayon mismo. Kasabay nito, isang babaeng nagtatrabaho sa coffee shop ang nakatanggap ng text message mula sa hindi kilalang number. Nang buksan niya ito, nagulat siya. Iyon ay isang palihim na kinuhang clip niya at ng boyfriend niya habang naglalambingan. Malinaw na sinundan at kinunan siya sa kung anong pagkakataon. Pagkatapos ng lecture, biglang nagbago ang atmosphere sa paligid niya. Nasa kanya ang tingin ng lahat. Bawat bulungan sa likod niya ay nagparamdam sa kanya na parang masusuffocate na siya. Nang umupo ang babae, nag-text ang best friend niya at tinanong kung kanya ba ang clip na iyon. Noong gabing iyon, tuloy-tuloy na nakakatanggap ang phone niya ng mga text message mula sa taong naglabas ng clip. Binantaan siya nito na sagutin ang phone. At kahit i-report ng babae sa pulis, hindi mawawala ang clip. Mula noong araw na iyon, lagi na siyang nasa mental breakdown. Tiningnan ng babae ang mga kotseng dumadaan sa kalsada at iisa lang ang hangal na naiisip niya. Naglakad pasulong ang babae nang hindi nag-iisip, pero sa sandaling iyon, may humila sa kanya mula sa likod. Iyon ay ang homeroom teacher niyang si Kyujin. Nang matapos bumili ng coffee si Kyujin, inilabas niya ang isang pares ng salamin at sinabing nakita niya iyon malapit doon kaya baka sa kanya iyon. Kahit sinabi ng babae na hindi sa kanya ang mga iyon, iniwan pa rin ni Kyujin ang salamin at umalis. Nauna nang nakipagkita si Hyun-hyup kay Junson sa bus stop. Tumakbo siya papunta ron agad nang makita ang message.
Binati pa niya si Hyun-Hyup ng happy birthday ng maaga kahit kinabukasan pa iyon. Matagal siyang nag-alangan at pagkatapos ay iminungkahi niya na pumunta sila ni Johnson sa isang motel. Nang marinig niya ito, namula siya at sobrang nahiya kaya hindi niya alam kung paano mag-react. Inipon ni Hyun-Hyup ang tapang niya para umamin na kung kaya niyang mapalapit sa isang tao, gusto niya ay siya lang iyon. Tinanong ni Johnson kung gusto ba siya ni Hyun-Hyup. Agad tumango si Hyun-Hyup. Pagkatapos, inilabas niya ang kondom na inihanda niya, dahilan para matawa ito. Pagkatapos ay marahan siyang hinalikan ni Johnson at ginawa nila iyon sa unang pagkakataon. Kaagad pagkatapos noon, lumitaw ang pulang sinulid sa ibabaw ng ulo nila na nagdurugtong sa kanilang dalawa. Noong unang beses nilang ginawa iyon, may kakaibang naramdaman si Hyun-Hyup. Pakiramdam niya ay para siyang humahakbang papunta sa ibang mundo. Hindi maitago ni Johnson ang saya niya. Laging nakatutok sa kanya ang mga mata niya. Pagkatapos, magkahawak kamay silang naglakad sa kalsada. Gusto niya sanang yayain si Hyun-Hyup na kumain pero nag-alala ito na baka wala na ang huling bus kaya tumakbo siya para bilhan siya ng pagkain. Nakatayo lang siya roon at pinanood siya. Puno ng pagmamahal kay Johnson ang mga mata ni Hyun-Hyup. Nang mawala siya, lumingon siya sa glass window sa gilid ng kalsada habang nilalaro ang pulang sinulid sa ulo niya. Sakto noon, may malakas na ingay na narinig at may sumigaw mula sa malayo. Nagulat si Hyun-Hyup at tumakbo papunta sa kumpol ng mga tao. Sa harap niya, nakahandusay si Johnson sa gitna ng dugo at sa tabi niya ay isang birthday cake. Natusok ang katawan niya ng ilang bakal sa construction na nahulog mula sa kung saan. Napaluhod sa lupa si Hyun-Hyup at nagsimula siyang humikbi. Lagi niyang iniisip na isa siyang batang isinumpa, isang taong iiwan ng kahit sinong magmahal sa kanya. Umalis din ang mga magulang niya ng ganoon. Akala ni Hyun-Hyup walang tunay na magmamahal sa kanya hanggang sa makilala niya si Johnson. Siya lang ang taong nagpaniniwala sa kanya na kaya niyang magbago. Pero hindi inaasahan, biglang umalis si Johnson nang walang babala. Hindi pa nakakabawi si Hyun-Hyup sa shock ng pagkawala ni Johnson nang makatanggap siya ng kakaibang message. Maikli lang ang laman nito at may kasamang video ni Kyung-jin na nakatali. Mukhang sobrang nataranta siya na parabang may nagbabanta sa kanya. Nalito si Hyun-Hyup at hindi alam ang gagawin pero tumawag siya sa pulis. Nagulat si Ji-wook nang malaman kung sino ang may-ari ng sinulid sa ulo ng kanyang pamangkin. Tinanong ni Ji-wook si Hyun-Hyup kung kilala niya kung sino iyon. Sinabi niya na kung alam niya, sinabi na sana niya sa kanya. Sa oras na ito, sinabi ni Hyun-Hyup sa kanya ang isang kwentong hindi pa niya kailanman sinabi sa kahit sino. Taon-taon, tuwing birthday niya, nakakatanggap siya ng greeting card. Noong una, akala ni Hyun-Hyup palihim itong ipinapadala ng kanyang ina. Pero pagkatapos, napagtanto niya na may taong naghihintay sa kanyang paglaki. Hinihintay ang araw na tunay na magiging babae si Hyun-Hyup. Kahapon, hindi pa dumarating ang birthday niya pero pinili niya ang araw na iyon para sa sarili niya. Ibinigay ni Hyun-Hyup kay Ji-wook ang text message mula sa hindi kilalang number na humihiling na magkita sila. Pagkabasa nito, agad nahulaan ni Ji-wook na ang taong tumawag kay Hyun-Hyup at ang taong nagpadala ng salamin sa kanya at kay Sun-a ay iisang tao. May isang misteryosong tao na kumokontrol sa likod ng lahat. Biglang sumagi sa isip ni Ji-wook ang surveillance video sa hospital. Ang taong lumitaw doon ay si Teacher Kyung-jin. Mukhang magkakaugnay ang lahat pero ang kakaiba, nang imbestigahan ni Ji-wook ang background, walang taong nagngangalang Kyung-jin. Para bang hindi kailanman umiral sa papel ang homeroom teacher ni Hyun-Hyup. Pagdating ni Hyun-Hyup sa school, agad niyang napansin ang isang classroom na bukas ang ilaw. Agad na tumakbo si Hyun-Hyup papasok habang mahigpit na sumusunod si Ji-wook sa likod niya. Pero nang pumasok siya sa parehong room, wala siyang nakita. Isa lang itong bakanting room na walang taong makikita. Samantala, nakita ni Hyun-Hyup si Kyung-jin na nakatali sa gitna ng room. Nauutal na sinabi ni Kyung-jin na si Hyun-Hyup ang nag-text sa kanya para pumunta roon. Pagkatapos noon, wala na siyang maalala. Nataranta si Hyun-Hyup, kinalagan siya, at kinaladkad si Kyung-jin palabas sa hallway para hanapin si Ji-wook. Ang kakaiba, silang tatlo ay nasa parehong hallway pero hindi nila makita ang isa't isa. Tumakbo pababa ng hagdan sina Hyun-Hyup at Kyung-jin pero lalo lang humaba ang hagdan. Sa bawat liko nila, akala nila nasa mas mababang floor na sila pero pagtingin nila sa taas, pareho pa rin ang eksena tulad kanina. Pakiramdam ng dalawa ay para silang nakulong sa school. Samantala, tumakbo paakyat ng hagdan si Ji-wook at dumiretso sa rooftop. Narinig ni na Hyun-Hyup at Kyung-jin ang ingay at agad silang tumakbo paakyat. Walang tao sa rooftop. Sa oras na ito, nawala si Ji-wook sa isang sobrang kakaibang lugar. Ang lupa rito ay nakabaliktad papunta sa langit. May isang grupo ng mga taong nakaputi na nagtipon-tipon na para bang may ginagawa silang ritual ng kulto. At ang magsasagawa nito ay ang babaeng nagtatrabaho sa coffee shop. Lumabas na pagkatapos niyang isuot ang salamin at makita ang S-line, bumalik si Kyung-jin at iminungkahi na pumatay siya ng tao para mawala ang mga sinulid sa ulo niya. Hindi magtatagal, makikita na ng lahat ang S-line kahit walang salamin. Sa oras na iyon, ang mga sinulid sa ulo niya ay magiging kahinaan na pwedeng samantalahin ng iba. Kaya mula noon, pinatay ng babaeng ito ang lahat ng lalaking nakasex niya. Ang mga sinulid sa ulo niya ay bumaba mula 4, naging 3 at pagkatapos ay nawala.
Ngayon, lilinisin niya ang sarili niya mula sa huli niyang kasalanan. Sumigaw siya na kapag naging pula ang mundo, lahat sila ay muling isisilang. Nataranta ang batang lalaki sa harap niya at nagmakaawa pero brutal pa rin niya itong inatake. Nasaksihan ni Jiwook ang lahat pero hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita niya. Sa oras na ito, inamin din ni Hyun-hyup kay Kyung-jin na may mga kakaiba na siyang nakikita simula nang ipanganak siya. Hindi inaasahan, nakasuot din pala ng salamin si Kyung-jin at nakikita rin niya ang S-line. Ibinunyag niya na sinabi ng teacher na kapag namatay sila, makikita nila ang S-line kahit walang salamin. Saka lang natiyak ni Hyun-hyup na si Kyung-jin ang nasa likod ng lahat. Sa kakaibang lugar na iyon, lumitaw si Kyung-jin at may napakaraming pulang sinulid sa ulo niya. Mas kaunti ang pulang sinulid ni Jiwook kumpara sa kanya. Biglang ibinaling ni Kyung-jin ang mga mata niya kay Jiwook, dahilan para lumingon ang lahat at tumingin. Tinanggal niya ang puting tela para ipakita na ang susunod na lilinisin ay ang ama ni Jiwook. Nataranta si Jiwook at nagmadaling kalagan ang kanyang ama. Hindi inaasahan, binigyan ni Kyung-jin si Jiwook ng kutsilyo para patayin ang kanyang ama. Iyon lang ang tanging paraan para mailigtas si Sun-e. Kung makita ng buong mundo ang sinulid na nagdurugtong sa kanya at sa lolo niya, siguradong hindi niya kakayaning mabuhay. Nanginginig si Jiwook habang itinataas ang kutsilyo, pero sa tamang sandali, nagdesisyon siyang hindi saksakin ang kanyang ama, kundi saksakin si Kyung-jin. Hindi inaasahan, may kakaiba siyang lakas. Madali niya itong hinarang at itinapon palayo. Pagkatapos, malamig na sinaksak ni Kyung-jin ang ama ni Jiwook diretso sa leeg, dahilan para mabilis itong mamatay dahil sa pagkawala ng dugo. Saka lang inilabas ni Jiwook ang baril niya pero hindi siya natakot kahit kaunti. Sa lugar na ito parang hindi matatalo si Kyung-jin, hindi siya kayang patayin ng ordinaryong tao. Pagkatapos, binuhat niya si Jiwook sa leeg at inaming siya ang nagtulak kay Sun-a mula sa rooftop dahil kung wala si Sun-a sa hospital, hindi papansin si Jiwook. Inayos niya ang lahat para matuklasan nito ang nakakatakot na katotohanan. Samantala, sinasakal mula sa likod si Hyun-hyup ni Kyung-jin. Buti na lang, naagaw ni Hyun-hyup ang salamin at itinapon ito sa lupa kaya binitawan siya ni Kyung-jin. Mabilis na sinipa ni Hyun-hyup ang salamin at nabasag ito. Sa sandaling ito, parang biglang nagising si Kyung-jin at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Pero may sobrang kakaiba. Natuklasan ni Kyung-jin na naging berde ang mga mata ni Hyun-hyup. Ang mga patak ng dugo mula sa sugat sa mukha niya ay kusang humiwalay at dahan-dahang lumipad paakyat sa langit. Sa loob ng mga patak ng dugo na iyon ay napakaraming pulang sinulid. Sa loob lang ng maikling panahon, biglang natagpuan ni Hyun-hyup ang sarili niya sa isang kakaibang lugar kasama ang grupo ng mga taong nakaputi. Sa oras na ito, itinapon ni Kyung-jin si Jiwook palayo at humarap kay Hyun-hyup. Ibinunyag ni Kyung-jin na ipinanganak si Hyun-hyup na may kakayahang makita ang pulang sinulid para sa araw na ito. Hindi siya isinumpa, kundi isang regalo at blessing. Mausisa ang mga tao at gusto ng lahat na makita ang S-line. Ang pag-iral ni Hyun-hyup ang kumakatawan sa kagustuhang iyon. Sa sandaling ito, sabay-sabay na dinurog ng mga taong nakaputi ang mga salamin at pinalibutan silang dalawa. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa ni Hyun-hyup, inilabas ni Kyung-jin ang kutsilyo at malamig na naglaslas pababa. Hindi inaasahan, may isang taong sumugod palabas para saluhin ang atake para sa kanya at pagkatapos ay bumagsak. Iyon ay ang ina ni Hyun-hyup. Maraming taon na siyang nawawala. Luhaan siyang humingi ng tawad kay Hyun-hyup dahil huli na siyang dumating. Inamin niya na nasa kanya ang salamin. Nakita niya mismo ang pulang sinulid na nagdurugtong sa asawa niya at sa kapatid niya. Kaya hindi kasalanan ni Hyun-hyup iyon. Pinilit niyang magsalita at pagkatapos ay nalagutan siya ng hininga. Masakit na sumugod si Hyun-hyup kay Kyung-jin at nasaksak siya sa tiyan. Ang mga patak ng dugo mula sa sugat ay hindi dumaloy pababa kundi lumipad paakyat sa langit. Kinontrol din ni Kyung-jin si Hyun-hyup para lumipad pataas. Biglang bumulwak ang dugo sa katawan niya at naging napakaraming pulang sinulid. Nagtipon ang mga ito sa isang punto at mabilis na nahabi bilang isang higanting pulang sinulid. Muling umaling-aungaw ang boses ni Kyung-jin. Ang kamatayan ni Hyun-hyup ang magdadala ng mga mata ng mga Diyos sa sangkatauhan at ibibigay ang mga blessing habang lumilipad pataas ang mga huling patak ng dugo. Dahan-dahang bumagsak si Hyun-hyup. Natapos ni Kyung-jin ang ritual, dahilan para lumiwanag ng matindi ang sinulid at pagkatapos ay kumalas. Sakto nang masaya si Kyung-jin, bumangon si Hyun-hyup at sinaksak siya. Pero sinabi ni Kyung-jin na huli na ang lahat dahil pareho na nilang natapos ang misyon nila. Pagkasabi noon, bumagsak siya. Nang mawala ang leader, nagtakbuhan ang iba sa gulat. Nagtataka si Jiwook kung ano ang nangyayari nang may bumangga sa kanya at nahulog ang salamin niya. Sa isang iglap, bumalik silang dalawa sa rooftop ng school. Naghihintay doon si Kyung-jin. Pinulot ni Jiwook ang salamin sa gilid ng railing at muntik na siyang tumalon pababa. Buti na lang, nahila siya ni Hyun-hyup pabalik sa tamang oras at pinaalalahanan si Jiwook na puntahan si Sun-a para kumalma siya. Sa oras na ito, matingkad na pula ang langit. Dahil sa kakaibang pangyayari, nagtakbuhan palabas ang lahat para tingnan at kuhanan ng litrato. Nakatingin din si Hyun-hyup sa pulang langit. Biglang may kumpol ng mga sinulid na nakakonekta sa ulo ni Jiwook. Kasabay nito, lumitaw din ang mga sinulid sa ulo ng lahat, dahilan para mataranta at magulat ang lahat. Hindi nila alam kung ano yon at bakit ito tumubo sa ulo nila.
Matingkad na pula na ngayon ang mundo, kaya naalala ni Hyun-hyup ang sinabi ni Kyujin. Isang araw, ang mundong nakikita niya ay makikita ng lahat. Isang mundo kung saan lahat ay makakakita ng S-line. Sa wakas, naging normal na tao si Hyun-hyup tulad ng lagi niyang gusto. Lumipas ang 1 taon at matinding kaguluhan ang yumanig sa mundo. Sinubukan ng lahat na alamin kung bakit lumitaw ang S-line pero wala pang nakakahanap ng sagot. Ngayon, karamihan sa mga taong lumalabas ay nagsusuot ng mask. Sa wakas, nagising si Sun-ae sa mundong puno ng pulang sinulid. Muli siyang isinilang na walang kahit isang sinulid. Hindi pinag-usapan ni na Ji-wook at Sun-a ang tungkol sa nakaraan. Gumaan lang ang loob nila na buhay pa ang isa't isa. Pero ngayon, sobrang nahihiya si Sun-a tuwing lumalabas siya kasama ang tiyuhin niya dahil ang dami ng pulang sinulid sa ulo ni Ji-wook kaya napapatingin sa kanila ang lahat. Nahulog si Hyun-hyup sa kalungkutan. Madalas siyang pumunta sa sementeryo para dalawin si Jong-sun at dinadalhan pa siya ng mainit na coat kapag dumarating ang winter. Bigla, may pamilyar na boses na tumawag sa pangalan niya. Natarantang lumingon-lingon si Hyun-hyup at inakalang naghahalusinate siya. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang taong tumatawag sa kanya ay si Kyujin.